guest is Abot Kamay na Pangarap lead star Jillian Ward. Aside from being an actress, she is also a performer and a social media influencer. Let's get to know more about the star of the new generation in this episode. Hi Jillian, welcome to the GMA Pinoy TV podcast. Hi, hello po sa inyong lahat. Hi mga kapuso. Congratulations, Jill, for the success of Abot Kamay na Pangarap. Nung kinuha mo tong role na to, alam mo ba na magiging hit siya? Actually, hindi po talaga ako nag-expect ng kahit ano po noon. Well, nagandahan po ako sa story. So, nung unang script pa lang po na binabasa ko, yung first week namin na script, parang may iba na po agad akong energy na nafe-feel dun sa script. Pero hindi ko po ina-expect na magiging ganito siya successful. Ang alam ko lang po, sobrang feel good nung first time ko siyang binabasa. Yung mga kasama mo sa Abot Kamay, first time mo ba sila lahat naka-work? Or have you worked with them before? Si Tatay RY po, first time ko siya maka-work. Si Nanay Nina, naka-work ko po siya dati. Sa mga guesting ko lang po sa show niya. Parang halos lahat po sila, puro first time ko po maka-work sa isang teleserye talaga. Ano ang naging paghahanda mo for the role of Doc Annalyn? Well, of course po, nung nakuha ko yung script, ayun nga, nag-research po ko about din sa neurosurgery, tapos nag-immersion pa po kami sa isang ospital, nag-rounds po sa hospital, pinakita po ng mga doktor kung anong ginagawa nila. Then, nanood po ako and si Tatay RY ng live brain surgery as in nasa harap po namin. Katabi po kami ng mga neurosurgeons. Sabi ko nga po, bago pa po i-ere yung show, sabi ko, mag-rate man po to o hindi, priceless na po kasi nagkaroon po ako ng ganong chance na maka-experience po ng ganun po ng live brain surgery at 17 years old. So, sobrang life-changing po siya sa akin, itong show. Oo, at saka yung iba, no, yung respeto mo, no, sa mga doktor iba, lalo na talagang ginagawa lahat para mabuhay ang pasyente. Talagang nag-elevate po yung respect ko sa kanila nung nakita ko po ano yung ginagawa nila, ano yung hirap po na dinadanas nila. And for example nga po yung mga nangyayari po kay Annalyn sa mga umpisa po ng show, like may nangyayari po sa workplace ng mga troubles sa buhay ni Annalyn. Based po yun sa totoong storya po ng mga consultants namin, mga doktor po na kausap po ng writers, ganun. So, halos true story po talaga yung nangyayari kay Annalyn. How close are you on set? Kasi syempre on cam, may mga pinag-aawayan kayo di ba? Pero off-cam, how close are you? Naku, sobra po. Katulad ngayon sa location na to, ang mga kwarto po kasi namin magkakatabi. So, minsan, nangangapit bahay po kami. Minsan, nasa isang room lang kaming lahat. Naglalaro kami ng games. Minsan, sabay-sabay po kami kumain ng dinner. And lagi kami nagtitiktok. Hindi lang po sa workplace. Minsan, lumalabas din po kami, yung ibang mga cast. So, ayun, may mga bonding. Minsan, nagbabadminton po kami, magkakasama. So, naging second home din talaga to. At saka, parang you've become part of each other's lives, no? Opo, kasi halos everyday po kami nagkikita-kita, everyday po kaming pumapasok sa taping. Ako nga po, pag wala pong work, pag walang taping, parang feeling ko homesick din po ko somehow sa sarili kong bahay kasi parang ina-expect ko na po for more than a year na Monday, Tuesday may taping. Parang nasanay na po ako sa ganong cycle. Nung pandemic ba, Jill, may ginawa kang project? Nag-ano ka ba no? Nagla-lock-in taping ka ba no? Opo, nagla-lock-in taping po ako nun sa Prima Donnas. Oh, yeah. Opo, Prima Donnas. And may one time po na nag-lock-in po kami for 3 months. So, ayun. Kasama mo si Mami noon? Opo, kasama ko po si At least may kasama kang family. Paano ka nagsimula sa acting? Yung na-decide mo na this is what you want to do? Well, syempre, bata pa lang po ako, like mga 5 years old, 4 years old. Gusto ko na po talaga mag-artista. Pero yung pinaka-na-realize ko po na sobrang gusto ko yung ginagawa ko nung nagkaroon po ako ng awkward stage. Kasi syempre, yun po yung stages sa buhay ng isang artista na medyo mahirap po na makadiscover ng roles for them. Kasi sa akin po nun, hindi alam kung parang baby roles pa rin po ba or dalaga na. So, nasustuck po ako na ayun nga. Parang hindi ka na bata, Opo, pero and yet bata. hindi ka pa teenager. Hindi pa po teenager. Diba? So,
ang hirap po maghanap din ng storya. Pero thankfully po sa GMA, hindi po nila ako pinabayaan. Every year po talaga may show ako. Pero syempre... Through this liit. From Through This Liit. Opo, hanggang ngayon. Pero yung mga stages nga pong yun kasi parang hindi po kasing challenging na ngayon na as in sobrang dami ko pong eksena, gano'n. So, doon ko po na-realize na parang gusto ko po talagang mas galingan pa. Gusto ko mag-evolve pa bilang artista. Gusto ko ng mas marami pang eksena, mas marami pa po akong gawin. Yun po, noong mga time na yun, doon ko po na-realize, gusto kong tumanda po na nasa industry ako. Bukod sa acting, nagpe-perform ka din. Apo. Diba? Kumakanta ka rin and then sumasayaw ka. Triple threat, no, si Jill. Oo, grabe. Pero Thank you po. ano ang mas na-enjoy mo gawin? Naku, both po. Kasi syempre ang acting, sa storya po na ginagawa namin, nakakapag-inspire po kami sa mga tao. Like sa Abot Kamay, especially kay Dr. Annalyn po sa role ko. Ang dami po talagang natutuwa. Either lola po yan or nanay, mga bata. As in, lahat po kasi parang nai-inspire po dun sa show. Pero syempre po kasi po nagpe-perform din po ako. Yun naman po yung way ko para makita sila in person and ma-entertain po sila in a different way. So ako po both. Balance po talaga siya para sa akin kasi eto everyday po nila pwedeng panoorin. Pero yung pagpe-perform naman po, minsan ko lang sila makikita. And sa akin po, priceless po yun. Pag nagpe-perform po ako on stage, yung sobra po yung ngiti nila, iba po talaga sa feeling. Speaking of performing, kaka-perform mo lang sa Japan. Yes! For GMA Pinoy TV event. Nagoya, Japan. How was it like? How was the experience performing for our global Pinoys? Okay, so first time ko po yun na nag-perform po ako sa ibang bansa. Sobrang heartwarming kasi hindi lang po pala yung mga kapuso natin dito sa Pilipinas yung sumusuporta sa atin. Kumbaga, mga kapuso po natin sa buong mundo nakasuporta po sa atin. Alam ko po para sa kanila iba yung feeling kasi... Very warm. Very warm kasi kapwa Pilipino mo po nagkikita-kita. So, ayun, iba po sa feeling. At saka... Parang dinala mo po yung Pilipinas sa ibang bansa, kumbaga. Oo. At saka, Jill, tinatawag ka nila as Doc Annalyn. Opo, Doc Annalyn. Diba? Hindi as Jill yan, pero as Doc Annalyn. Opo. Ayun nga po, syempre nakaka-touch po yun para sa akin kasi ayun nga, lahat po kami dito sa Abot Kamay, pinaghihirapan po namin yung mga roles namin. So, nakakatuwa po talaga na kumbaga may ibang impact po pala talaga yung ginagawa namin. Ano ang hindi mo makakalimutang experience sa Japan? Sa Japan, ayun nga po yung nagpe-perform po ako kasi nga feeling ko nga parang nadala ko po yung bansa natin sa Japan. Parang puro Pinoy din kasi sila, Pinoy, no? Kasi nga po paminsan lang po nangyayari yun. And I know, nakikita ko po sa mga ngiti nila na parang they feel at home. They feel like nasa Pilipinas po sila. And ayun nga, yung pag-perform and syempre po yung pag-taping din po namin doon. Sa taping nga, ano yung mga memorable experience mo sa taping? Wow, Fuji, di ba? Pumunta po kami sa Mount Fuji, yes. And pumunta po kami sa Nagoya Castle. And dun po sa malaking tower sa Nagoya. And syempre po, kasama ko po yung Abot Kamay na pangarap family ko. And yung mga food trip po namin doon. Grabe kami kumain nun. Global Pinoy. Feel closer to home with our all-time favorite shows. Fast Talk with Boy Abunda. 24 oras. Magpakailanman. Bubble Gang. Pepito Manaloto. And Kapuso Mo Jessica Soho. You can also enjoy award-winning news programs, documentaries, lifestyle shows, and many more on GMA Live TV and GMA News TV. GMA channels are available in the U.S. through various pay TV providers. To know more, visit gmapinoytv.com/subscribe or follow us at GMA Pinoy TV on social media. Mga Global Pinoy subscribers ng GMA Pinoy TV sa US, Canada, Singapore at Hong Kong. You can now watch Kapuso shows on the go. Just download the mobile app of your pay TV provider and enjoy TV everywhere. In the US via Xfinity Stream, Spectrum TV app, Cox Contour app, and Optimum TV app. In Canada via Bell 5 TV, Rogers Ignite TV, and Telus Optic TV. And in Hong Kong via the Now
TV app. TV Everywhere is available to existing GMA subscribers only. Contact your pay TV provider or visit gmapinoytv.com/subscribe to learn more. How does Jillian handle the pressure of being a social media influencer? And how does she keep her followers engaged? Ano ang pakiramdam na isa ka sa most followed celebrity? Ang millions of followers sa social media. Well, ako naman po yung mga pag-post ko naman po. Ano lang po kasi yung mga biglaan, like yung sa TikTok ko po, yung mga bonding po namin, which is nakakatuwa kasi parang hindi lang po si Dr. Annalyn yung sinusuportahan nila, kundi kami rin po yung personal po namin. Kunwari, nagtitiktok po kami ng abot kami na Pangarap Family. Nakikita po nila yung ibang side, yung kami po talaga yung personalities po namin. So nakakatuwa kasi parang sa social media parang magkakaibigan na po talaga lahat. Yung mga followers ko parang friends ko na eh. Nape-pressure ka ba kapag marami kang followers, alam mo na tinitingala ka ng mga kabataan, na ikaw ang tinitingnan nila as inspiration? Well, hindi naman po siya yung nakaka-pressure. Pero syempre, nagiging cautious din po ako sa mga pinopost ko kasi alam ko po may mga bata na ginagawa po kami role models bilang mga artista or yung mga influencers sa social media. Imbis na ma-pressure ka, yun ang ginagawa mong guide. No? To inspire others. So, kumbaga, hindi po ko yung kinakabahan or nape-pressure or natatakot kasi parang wala naman po akong tinatago sa mga followers ko. Kumbaga, nasa social media po ko to interact with them. Parang friends ko na nga po sila, mga followers ko. How do you keep your followers engaged? Kasi nakikita mo, sabi mo nga, magkaibigan ka. So, nilalagay ba nila doon na, Jill, gawa ka naman ng ganito? Ay, opo. As in, mga comments po nila, nagsasuggest po sila ng mga content. Opo, mga content or outfits or try mo tong pagkain na to, ganyan-ganyan. As tsaka yung iba po talaga nagme-message po sila sa akin. As in, long message. Nagkukwento po sila kung paano sila nai-inspire dun sa show and sa akin po. So, nakakatuwa. And yun nga po iba, nire-replyan ko po yung comments, binabasa ko talaga, ganun po. Aside from being an actress, performer, entrepreneur ka rin, kailan ka nag-start? Well, nung mga 14 po ako, meron kaming business like milk tea shop. So, ayun po pina-experience sa akin ng parents ko kung paano po mag-business. Since bata po ako, tinuturuan na po ako ng parents ko din na syempre ang showbiz po kasi you never really know what's gonna happen. Like katulad po nung nagkaroon ng pandemic, natigil po ang mga shows po namin. So, kailangan mo rin po ng other source of income. So, ayun nga po, like business. How do you stay grounded? Alam niyo po kasi pag lumalabas po ako, minsan nakakalimutan ko pong artista po ako. Kasi growing up, yung parents ko po, hindi nila pinapa-feel sa akin na artista po ako. Pag nasa bahay po ako, regular na tao lang po talaga ako. Pag lumalabas po ako, regular na tao lang po talaga ako. And kami po mga artista, I mean, mga tao lang din po talaga kami. And this is our job. So, wala din pong sense kasi pag parang pinasok mo po sa ulo mo na, ay, artista ako, ito yung ginagawa ko. Kasi parang lahat po tayo may iba't ibang purpose sa mundo. And para sa akin po, pinaka-purpose ko is magpasaya lang ng mga tao. So, ayun. Tama ba, ate ka? Ano po ako? Second. Second. Apat po kami, second po. Oh, okay. So, middle child. Middle alam mo child. maging ate, alam mo rin na Opo. maging mas nakababatang kapatid. Wala bang mga sibling rivalry sa inyo? Ay, wala po. Actually, mga kapatid ko po, mas talented pa po sa akin. As in, yung panganay po namin, marunong mag-violin, piano, bass, guitar, and fluent po siya sa mga languages na self-taught po siya, ganun. Kumbaga, iba-iba po kami. Like, yung younger sister ko po, alam niyo, ang galing niya po sa animation. Ang galing niya po sa yung pinapagalaw. Parang you're all into arts, no? Opo, all into arts. And iba-iba po kami ng gustong field. And growing up po kasi yung parents po namin, very nurturing po talaga sa amin. And bawal po yung yung rivalry, like si Zoe and Annalyn, hindi po pwede sa amin yun. Kasi sa amin po talaga is to support each other. Mm-hmm. Tama ba? You're into gaming also?
Dati po, ngayon po kasi wala na po masyadong time. Pero ano nilalaro mo no? Ay naku, mga mobile games lang po yun. Natry ko po mag-Valorant din, pero hindi talaga ako ganun kagaling eh. Mobile Legends, ganyan, Call of Duty. So lalo na ng pandemic, nagigaming ka? Parang tinry ko lang po talaga siya, pero hindi naman po ako sobrang pro mag-game. Message to Global Pinoys. Ayan, syempre, sa mga Global Pinoys po namin dyan, maraming salamat po kasi andito pa rin kayo na sumusuporta sa mga kapwa Pinoy po ninyo. And sobrang nakaka-proud kasi alam po natin kung gaano po kasipag ang mga Global Pinoys po natin. And I pray na mag-iingat po kayong lahat. And I pray na alagaan niyo po mga sarili ninyo. Mga bayani rin po talaga sila eh. Kasi talagang nagsisipag po sila para sa mga pamilya po nila and para sa mga kapwa Pilipino. So, God bless you all po and maraming salamat po sa suporta. At sana, makapunta po ako sa iba't iba po pong mga bansa para ma-entertain po ang mga kapwa Pinoy po natin dyan. Ayan, ako, more GMA Pinoy TV events coming soon. Thank you, Jill. More power sa'yo and aabangan pa namin ang mga susunod mong project. Salamat po. Thank you so much. The GMA Pinoy TV podcast is an original production of GMA International. This episode is produced by Gerald Vista and edited by Anton Taginod.